Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day.
Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At syempre meron tayong debate na magaganap ngayon. At ito yung tinatawag naming ambush debate mga kapatid. March 4, 2025, alas 9:23 dito sa Pilipinas mga kapatid. At ang pag-uusapan natin dito ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na may Trinity na before Tertullian. So siguro ipapaliwanag ni Brother Denmar yan kung sino si Tertullian. At syempre negative dyan si Brother Zach mga kapatid. So sa ating setup ng debate yung ating 10.7.5 at yung ating rules na gagamitin is yung ating Russia TV standard rules, yung 20 seconds. Meron tayong 10 seconds kung wala doon yung sagot nyo. Yung categorical syempre kung ano yung tanong yun ang sasagutin. At one objection lang per question. At no challenge question. So, yun yung mga importante dyan. So, mga kapatid, sumasang-ayon ba kayo sa lahat ng patakaran dito? Yes, sumagot tayo po, Mr. Moderator. Yes, thank you. Okay, at before natin simulan ng ating debate, siguro umpisa natin sa isang pagpapakilala. Unahin natin si ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Muli po ang inyong pong maliit na lingkod at kapatid kay Cristo, Brother Denmar Santiago. Isa pong ordinaryong kaanib at baguhang apologista ng Seventh-day Adventist. Patutunayan natin ngayong gabi na mayroon na pong Trinity bago pa po lumitaw si Tertullian mga kapatid. So ito po ay katotohanan hindi lamang po ng ating pananampalatayang Trinitarian, kundi maging ng apostolic tradition na ating natanggap mula sa mga apostoles, mga kapatid. So yun po, magandang gabi sa ating lahat at pagpalay tayo ng Panginoon. Okay, syempre naman yung tututol. Pakilala ka kapatid. Maraming salamat, no? Mr. Moderator, at saka magandang gabi kay Brother Denmar at sa mga viewers na si Zach ay titindig bilang negatibo sa aming paksa na patutunayan ni Denmar na may Trinity na before Tertullian, no? At tayo po ay isang bilang mananampalatayang Patripasyan at ang ating ministry po ay Pantay Pinto Ministry na kung saan tayo ay laging katabi ng pintuan o ng daan. Walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Magandang gabi.
So mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong content, syempre you can share your this live streaming mga kapatid, or mag-comment kayo dyan kung ano yung tingin nyo sa debate na ito, at babasahin natin mamaya mga kapatid after ng cross-examination nila. So dito tayo mga kapatid sa unang pagpapahayag ng ating affirmative ni Brother Denmar Santiago ng SDA na may Trinity na before Tertullian. 10 minutes bro, your time start now. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, mga kapatid. Amen. Okay? So, sa gabing ito, patutunayan natin na mayroon na pong Trinity bago pa ang panahon ni Tertullian. Pero bago yan, mga kapatid, ano ba itong Trinity, no? A Trinity is one God in three persons. Isang Diyos na tatlong persona. No? Ngayon, mga kapatid, ang ating kadebate na si Zach, galing po siya sa pananampalatayang Patripassian. No? So, bago pa po lumitaw ang Patripassian sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, may tinatalakay ang mga apostoles, lalo na si Apostol Pablo, patungkol po sa apostolic tradition na ipinagpatuloy naman ng mga early church fathers natin, no, sa kasaysayan, no. At ito ay opinions, no? Opinions ito ng mga early church fathers, no? So hindi natin sila matatawag na infallible. However, they are authoritative, no? Yung mga sinasabi nila, mga kapatid, ay as long as it is conformed to the scripture, mga kapatid, ito po ay ating inaagrihan, no? At isa po dito ay ang Trinity, no? So, papakilala ko po muna sa inyo, sino ba itong si Tertullian? No? Si Tertullian, mga kapatid, ay mahigpit na kaaway ng Patripassian, no? He's a Christian author from the Carthage, no? In the Roman province of Africa. No? He was the first Christian author to produce an extensive corpus of Latin Christian literature, and was an early Christian apologist and polemicist against heresy, including contemporary Christian Gnosticism, and also Tertullian originated new theological concepts and advanced the development of the early church doctrine. However, some of his teachings, such as the subordination of the Son and the Holy Ghost in the Father, were being rejected by the church. According to Jerome, by later, no, he joined the Montanist sect and may have apostatized. However, modern scholars dispute this idea. Okay. So mula sa pagiging apologist, no, ng early church, siya po ay naging Montanist, sabi nila. No? So it was not proven, no. However, yung buhay ni Tertullian bilang kaaway ng mga heretics, katulad ng Patripassian, yan po ay napatunayan po ng kasaysayan. Now, dahil po si Tertullian ay 3rd century early church father or church father, pupunta po tayo sa 1st century. Kasi po ang ating topic, patutunayan natin na may Trinity na bago pa lumitaw si Tertullian, no? Unang-una nating patunay, ang nakasulat dito sa Didache. Didache chapter 1, verse 1, no? Kailan po ito? 70 AD. No? Ito ay 1st century, no? Dito ay buhay pa ang mga apostoles. Sabi dito sa Didache ay ganito. After the foregoing instructions to baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit in the living running water. No? If you have neither water, pour water these times on the head in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So dito po nagsimula yung tradition ng Roman Catholic na pagbubuhos ng tubig doon sa sanggol, no, infant baptism, no, 70 AD, no? So hindi ko po pinagtatanggol dito yung Roman Catholic, and I was
Hindi na po ako si FD, pero ito po yung sinasabi ng Didache. No? Mukhang napasubo ko dito sa reference ko. Okay. Okay. Ngayon, sabi po dito, punta tayo sa 2nd century. No? Pagdating ni Ignatius. Sino ba to si Ignatius? No? The 2nd Bishop of Antioch. The originator of the adjective term universal. Tuwa sila, Talaga naman. Ano po ang Latin sa universal? Catholicos. No? Catholicos, tuwa talaga sila. So, na-martyr sila, na-martyr itong si Ignatius noong 110 AD. No? Yan. So, ngayon, may sulat po si Saint Ignatius of Antioch sa epistles of to Cimmerians. Okay? Medyo mahirap pagkitin Cimmerians, no? Ito po sa chapter 8, ganito sabi, no? Okay? Sabi natin, no? Medyo mahirap pa sa akin. Sabi dito, study therefore to be established in the doctrines of the Lord and the apostles, and that on all things, whatever you do, may prosper both in the flesh and the spirit, in faith and love, in the Father, and in the Son, and in the Holy Spirit, in the beginning and the end, with the admirable bishop, and comparted with spiritual crown of your presbytery, no? And deacons who are according to God. But be subject to your bishop and to one another, as Jesus Christ to the Father according to the flesh, and the apostles in the Father, in Christ, and in the Holy Spirit, that there may be union both fleshly and spiritually. Sabi ni Ignatius, no? So maliwanag dito, no? Na katulad sa Didache ay meron pong Father, Son, and Holy Spirit, no? So maliwanag po yun po ay Trinity. Hindi naman po siguro yung pagkakaila ng ating kausap, no? Ngayon, one of my favorite saints itong susunod kong babanggitin. Si Justin Martyr, no? Si Justin Martyr, isa siya sa mga magagaling na apologists katulad ko. Yan. Disputable pa ata. Okay. No? Si Justin Martyr, isa siyang Palestinian. No? Galing siya sa isang pagan family. No? Si Justin Martyr. Ano ang sabi ni Justin Martyr? No? Ito po sabi ni Justin Martyr. No? Dito sa kanyang first apology, sa chapter chapter 49, no? Sabi diyan, and the psychological discussion concerning the Son of God. Yan, okay. So he placed him crosswise to the universe. He borrowed in the manner like Moses, and in the writings of Moses, it is related of how, thank you, when the Israelites went out of Egypt and went out of the wilderness, and they left with poisonous beasts, and that of Moses took brass and made it into a figure of the cross, which things Plato reading and accurately understanding and apprehending that the Spirit, binanggit natin kanina, Son of God, si Kristo, ito naman binanggit the Spirit, the Spirit of the cross, but taking it into the placing of crosswise, he said that the power next to the first God was placed crosswise in the universe. For Plato gives the second place to the Logos, which is with God, who was said placed crosswise in the universe. No? So dito binabanggit, no, yung Son of God inilagay sa kanan ng Diyos, yung Logos, at nabanggit dito din yung Holy Spirit. So pinatutunayan dito ni Justin Martyr na mayroon po talagang Trinity. At ito pinatutunayan niya na si Moses nga ay gumawa ng larawan ng ahas, no, na katulad ng krus. Okay, talaga napapasubo ko sa reference ko. Ang bihira. Ngayon,
Okay, sundan natin si Polycarp. No? Si Polycarp, isang early church father sa 2nd century, martyred in the Smyrna noong 155. No? He was pupil of Apostle John. O ito ay pupil pa ni Apostle John. No? Ano sabi niya? Martyrdom of Polycarp. Chapter 14, verse 3. For the cause, yes, and all forth things, I praise thee, I bless thee, and glorify thee, through the eternal and heavenly high priest, Jesus Christ, thy beloved Son, from whom with thee, the Father, and with the Holy Spirit, be the glory now and thank you. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagpapahayag ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. At ako tayo sa ating negative. Brother Zach ng Bantay Pinto. 7 minuto bro. Your time start now. Okay, thank you. Ano? So magandang gabi. Ano? Thank you sa moderator. Ito yung una kong katanungan, Bro Delmar. Anong talata ang nagsasabi na ang Trinitarian ay nandoon na bago ang panahon ni Tertullian? Panahon ni Tertullian. Meron. Revelation chapter 7 verse 10 ng Amplified Bible. No? The Trinity is our salvation. Ang Trinity na nagbibigay ng salvation. Revelation chapter 7 verse 10 ng Amplified Bible. Next question. Okay, next question. Ang ginamit mo ay Book of Revelation. Ang Book of Revelation ba ay sa panahon ng New Testament or sa panahon ng Old Testament? Panahon po ng Testament, sa panahon ng mga apostoles at lalo na ni John the Beloved Apostle. No? Ito yung sinabihan ni Jesus Christ na behold thy mother, kunin mo yung aking ina at dalhin mo diyan sa Jerusalem. No? Siya yun, yung beloved apostle. Next question. So, ibig mong sabihin, kung sa New Testament ng Book of Revelation, hindi mo napapatunayan ngayon na before Tertullian ay may Trinity na. Kasi ang Book of Revelation ay sa ente na, which is natapos na ang panahon ni Tertullian. Inaamin mo ba? Yes or no? No. Dahil si Tertullian, 3rd century, ang Revelation is written and already completed by the 97 to 99 AD. No? So, wag niyo pong sabihin na nagkamali ako. Dahil kayo po nagkakamali. Si Justin Martyr is 3rd century father yan po. Okay. Nung sinulat ba ang Book of Revelation, ay buhay pa si Tertullian? Yes or no? Hindi pa buhay si Tertullian noon dahil 1st century pa lang yon. Ulitin ko nga, si Tertullian, 3rd century church father yon. Itong New Testament ay 1st century. Wala pang Tertullian dyan. Papanganak pa lang siya yan. Next question. Kung sabi mo, wala pa si Tertullian yan sa panahon ng Book of Revelation, inaamin mo ba ngayon na bago maisulat ang Book of Revelation ay nakasama ni Tertullian si Apostol Pablo? Yes or no? No, dahil si Tertullian ay taga-Africa si Tertullian. Si Pablo, isang Hudyo. Huwag ka naman ganyan pambihira ka sa ko. So, 3rd century AD or 3rd century church father si Tertullian. Naintindihan mo ba si Pablo ay 1st century? Okay, sunod na tanong. Sabi mo, kung nakasama ni Pablo, sinagot mo kung nakasama ni Pablo si Tertullian, at namatay na si Pablo bago na sulat ang Book of Revelation. Ano ang totoo? Naisulat muna ang Book of Revelation bago na convert si Tertullian? Anong nauna? Tertullian o Book of Revelation?
Ay nako, nauna po si Pablo at ang Revelation. Kasi nga, uulit-ulitin ko po ha, uulit-ulitin ko. Si Tertullian galing sa Africa, 3rd century AD. O, si Pablo at yung New Testament, 1st century AD. Pambira ka. Okay, ayon sa sagot mo, si Tertullian, 1st century, 3rd century. Ngayon, sinabi mo na isulat yung Book of Revelation. Ay, sandali, wait. Okay, ganito ha. So, yun na ba yung tanong? Yun na ba yung tanong? O, ito sagot. Ito sagot ko ha. Ulit-ulitin ko. Si Tertullian ay 3rd century. Ang New Testament, 1st century. Hindi ba mahirap bang intindihin yun? Si Paul at saka si New Testament ay 1st century, si Tertullian ay 3rd century. Sa madaling... Okay, next question. Ang NT ba ay panahon na nabubuhay na si Tertullian? Yes or no? No. Ang New Testament, wala pa nga si Tertullian. Ang kulit. Ang kulit mo eh. Next question. Okay. So, pinatutunayan mo ngayon, before the NT or before Tertullian, may mayroon na bang itinuturo sa OT na Trinitarian? Yes or no? Hindi pa siya maliwanag doon sa OT. Sa NT nga, meron yan letra po letra. Ngayon, doon din sa sulat ni Polycarp, no, dito sa Against Heresies, chapter 1, verse 10, paragraph 1, meron niya sinasabi, no, that Trinity, God, the Word, and His wisdom. So maliwanag, 2nd century pa lang, may na. Okay, next question. Ibig mong sabihin, kung hindi nag-i-exist ang Trinitarian sa OT, inaamin mo ba na sa NT lamang nag-i-exist ang Trinity? Yes or no? No, hindi dahil ibig sabihin na hindi maliwanag sa OT, hindi doon nag-i-exist. Nag-i-exist doon, pero ipinaliliwanag, mas maliwanag ng NT. Next question. So, ibig mong sabihin, yung mga naunang propeta ay hindi malinaw na nangangaral ng tunay na aral ng Diyos sapagkat hindi nila pinangangaral ang Trinity. Yes or no? No, hindi pa kasi nire-reveal ng Diyos ang bagay na ito. May panahon para dyan. No? May panahon. At yung panahon na yun, yung pagdating ni Kristo, kasi yun ang mission ni Kristo. Ang ipakilala ang iisang Diyos sa tunay, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Okay. Okay. Sige, time na. Okay, dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. Brother Zach ng Bantay Pinto. At bago natin puntahan yung kanyang negative first stand, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandito si Sister Emmy Alfonso. Support me dito kay Bro Denmar Santiago. Shoutout din kay Brother Pastor Rayan Fuentes. Sabi niya, ang kalaban ni Denmar ay Bantay Pinto ng Impyerno. Shoutout din kay Brother Noel Perfecto. At ang sabi niya dito ay pareho na si Zach at Denmar na napasubo. Justin Martyr ay isang Katoliko na naman. Puro Katoliko reference ni Denmar. Wala man lang SDA references. Napasubo si Denmar sa reference niya. Shoutout din kay Emmy Alfonso, mabuhay Catholic, hehehe. Shoutout din kay Ren Yang May, hahaha, nalaman yan, iba ni Denmar sa Katoliko. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dito tayo sa negative presentation. Brother Zach ng Bantay Pinto, bilang negatibo, your time start now bro. Ay, sorry. Nakamute ako. Okay. So, maganda dito sa aming pinag-uusapan ni Bro Denmar. Katutunayan niya na ang Trinity existed before Tertullian age or before the Tertullian.
So dito, may babasahin ako ng talata. Meron bang, ano ba ang aral na ipinapangaral sa Old Testament or bago dumating si Tertullian? Kasi ang paksa, patutunayan ni Denmark na may Trinity na before Tertullian. Dapat, kumuha din siya ng mga references sa OT. Ano ba ang aral sa OT? Ito, basahin natin mga kapatid ko. Sabi rito sa Deuteronomio 6:4. Sabi dito, dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ano ang sabi dito sa Deuteronomio 6:4? Pakinggan mo Israel, ang ating Diyos ay isang Panginoon. Hindi, ito po ay nakakagulat na revelasyon. Sapagkat ayon sa kaibigan natin na si Denmark na isang Seventh-day Adventist, ang ating Diyos ay may 3 persona. Yan po, no? Trinity. Pero ayon sa ating nabasa, ang sabi rito, ang ating Panginoon ay isang Diyos. Sa English, ang sabi dito, the Lord our God is one Lord. Sa grammar pa lang, makikita natin mga kapatid ko, na wala po tayong nabasang our Lord God is or are 3 person. Ang nakalagay po rito, our Lord God is one person. Sa makatuwid, grammatically, yung ginagamit dito na is at dinugtungan pa ng one, ito po ay pinakikita na ang ating Panginoon ay ang ating Diyos ay isang Panginoon. Wala po, hindi po umaayon sa kanyang stand na ang ating Diyos ay may 3 persona. No? Hindi po natin nabasa mga kapatid, Kaya nga po ating binabalik tanaw, ano ba talaga ang pangulong utos sa bayang Israel? Ang sabi rito, our Lord God is one Lord. Hindi po tinuturuan ng tao na our Lord God are 3 person. Okay, itutuloy pa natin mga kapatid ko. Dito sa Isaiah 44:23 to 25 na ganito naman ang sinasabi. Isaiah 44:25. Basahin natin, buklatin natin ang ating mga Biblia na ganito naman ang sinasabi. Asin. Ay, sorry, nakamute ako, ganito po ang sinasabi mga kapatid. Isaiah 44:23 to 25. Sabi rito, magsiawit kayong lahat, mga langit, sapagkat nilikha ng Diyos, kayo magsihiyaw ng mga lalong mababang bahagi ng lupa. Kayo'y magbiglang magsiawit. Yan. Ba?
Kaya pa ba, Sak? Kaya pa? Asan na si Sak? Wala. Nag-out. Time stop. Okay, so nawala si Zach. At ayon sa aking rules mga kapatid, 5 minutes lang ako maghihintay para makareconnect si Brother Zach. At habang hinihintay si Brother Zach, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Pastor Rian Fuentes ng Baptist mga kapatid. Sabi niya, intro pa lang ni Bantay Pinto, maimperno, palpak na, tertulian ang tema kahit NT pa lang. Panalo na ang affirmative. Walang alam sa debate, sabak ng sabak, magtanim na lang ng kamote. Shoutout din kay Johnny Kapangpangan ng SDA. Gandang gabi sa lahat. Well, perfecto. Sabi niya, gandang gabi, Angel. Kantahan na, Brother Johnny. Shoutout din kay Sister Emmy Alfonso. Baka bumalik ng Catholic si Bro Denmar. At sabi naman ni Brother Noel Perfecto, wag na Sister Emmy. Shoutout din mga kapatid kay okay. Renyang May. Ayan mga kapatid. So, hintayin natin si Brother Zach na makabalik. Ay, pakibati sa live. Yung may birthday, pakibati. Oo nga pala, happy birthday pala mga kapatid sa aming isa sa mga admin ng Debaters Convention mga kapatid, Albert Hinkel mga kapatid ng Born Again. At dito din sa ating nasa live mga kapatid, kasama natin dito. Gusto ko lang batiin din Brother Edalus ng Seventh Day Adventist, isa talagang elder ng SDA. Sister Nena ng Catholic, at siya yung tinatawag naming Mother Earth dito mga kapatid. Siyempre, Brother Eric Dignos, kahit brother lang, talagang pastor yung tingin namin dito ni Brother Eric ng End Time Church mga kapatid. Ayan, nandito din si Brother Noel Perfecto. Ito lang yung perfecto sa amin mga kapatid ng Roman Catholic Church. Bro, sorry ay biglang bumiyahe. Pero okay na siguro kahit di ako magbasa ng Biblia. Alam naman siguro ni Denmar yung lahat ng babasa. Yung Go. Teka, nagda-drive ka bro? Oo. Baka gusto mong i-ano muna bro kasi gabi pa naman, baka i-ano na lang natin ba? Pwede naman nating i-reschedule or i-continue. I-reschedule na lang natin siguro bro mamaya. Sige bro. May at least siguro 30 minutes. Sige bro. Okay. So mga kapatid, i-post muna natin ang ating debate mga kapatid. At continue tayo siguro mamaya. Magla-live kami ulit. Maraming salamat sa ating mga nasa live dyan. Meron tayong halos 20 live viewers kanina mga kapatid. Shoutout sa inyo mga kapatid. Ulit, magla-live kami. At shoutout again. Maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out for now. Sabi ko sa inyo na, pasok. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you